Ako si Padre Damaso Verdolagas, ang Pransiskanong Kura ng San Diego, tinig ng simbahan, kamay ng Diyos at sa mata ng marami, halimaw ng bayan. Sa loob ng 20 taon, pinairal ko ang utos, ipinangaral ang pananampalataya, at itinuring na kasalanan ang bawat pagtutol. Sa bawat Indyong yumuko sa aking harapan, nakita ko ang lakas ng aking kapangyarihan. Sa bawat takot sa kanilang mga mata, naramdaman ko ang aking tagumpay. Ngunit sa ilalim ng aking abito, may tinig na palaging bumubulong, Ibarra. Si Don Rafael Ibarra, ang taong kinamuhian ko, higit sa lahat. Mayaman, iginagalang at minamahal ng bayan. Ngunit sa harap ko, hindi siya yumuko, hindi siya lumuhod. At sa kanyang mga kilos, tila sinasabi niyang kaya ng tao ang maging mabuti kahit walang simbahan. Hindi ko yun matanggap. Ako ang kinatawan ng Diyos at siya'y isang erehe. Kaya't nang siya'y mamatay sa bilangguan, ako'y nakahinga ng maluwag. Ngunit hindi pa ron nagtapos ang aking galit. Nang siya'y ilibing, ipinag-utos ko na ilipat ang kanyang bangkay sa libingan ng mga inchik. Oo, ako ang nag-utos niyon. Para malaman ng lahat na kahit sa kamatayan, ang mga kalaban ng simbahan ay walang lugar sa banal na lupa. Akala ko'y iyon ang katarungan. Ngayon, alam kong iyon ang kabaliwan. Hindi ako pari noon. Ako'y halimaw na nakasuot ng abito. Ngunit nagbalik ang anak. Si Crisostomo Ibarra, anak ng lalaking iyon. Isang binatang edukado, marunong magsalita at puno ng mga kaisipang sumisira sa pananampalataya. Gusto niyang magtayo ng paaralang magtuturo ng pag-iisip, hindi ng pagdarasal. Hindi ko hinayaang mangyari iyon, sapagkat sa bawat aklat na bubuksan niya, mabubura ang pangalan ng Diyos na matagal kong pinagtanggol. Ngunit higit sa lahat, may isa pa siyang ninanais na hindi ko mapapayagan, ang puso ng aking anak na si Maria Clara. Oo, anak ko siya, bunga ng kasalanang pinasang ko sa bawat misa, sa bawat kumpisal. Inilayo ko siya sa kasinungalingan ng mundo, ngunit sa huli, siya ang naging salamin ng aking pagkatao. Nang malaman kong si Ibarra ang kanyang minamahal, bumagsak ang langit sa akin. Ang dugo ng aking kasalanan ay umiibig sa dugo ng aking kaaway. Kaya't ginawa ko ang lahat upang sila'y paghiwalayin. Pinagbantaan ko si Maria Clara, ipinahiya ko si Ibarra, sinira ko ang kanilang pag-ibig. Akala ko ako ang nanalo. Ngunit nang makita kong si Maria Clara ay piniling pumasok sa kumbento, doon ko lamang naunawaan ang pinatay ko ay hindi si Ibarra, kundi ang kaligayahan ng sarili kong anak. Ngayon, wala na akong simbahan, wala na akong kapangyarihan, pinalitan na ako ng ibang kura. Ang mga taong minsang lumuhod sa harap ko, ngayon ay tumatawa sa aking pagbagsak. Marahil ito ang hustisya ng langit, dahan-dahan ngunit tiyak. Ngunit sa bawat gabi ng katahimikan, naririnig ko pa rin ang mga tinig. Ang tinig ni Don Rafael, ang tinig ni Crisostomo na aking tinuligsa sa ngalan ng Diyos, at ang tinig ni Maria Clara na umiiyak sa loob ng kumbento. Lahat sila nasa isip ko, parang mga multong hindi ako tinatantanan. Ako ngayon ay isang matandang pari na naghihingalo sa sariling hiya. Ngunit bago ako mamatay, hayaan ninyong marinig ninyo ang katotohanan. Ako si Padre Damaso, hindi banal, hindi rin ganap na demonyo, isang taong nabuhay sa pagitan ng pananampalataya at kasalanan. At kung sa langit man ako patawarin o sa impyerno ako itapon,
tanggap ko ang hatol. Sapagkat sa huli, ang tunay na kapangyarihan ng Diyos ay hindi sa takot ko nasusukat, kundi sa awa niyang maipagkakaloob. Kaya't kung ako man ay isusulat sa kasaysayan bilang halimaw, hayaan ninyo. Sapagkat sa bawat kasalanang isinulat laban sa aking pangalan ay may nakatagong panaghoy ng isang amang nagmahal ng mali at isang prayleng nagkasala dahil sa pag-ibig.